Ang Kaliningrad ay sinasabing tagong alas ng Russia, ang maliit na piraso ng teritoryo na nagbibigay sa Russia ng presensya na sapat sa kalaliman ng Europa na maaari itong gamitin upang banta ang buong silangang harapan, kasama ang Poland at ang mga bansang Baltiko. Pero may problema sa pagpapatakbo ng isang exclave. Ang pagkakahiwalay ang nagiging dahilan ng pagbagsak. Ipinadala lang ng NATO ang mensaheng yon diretso sa pintuan ni Putin, sabay flex ng lakas na siguradong ipagmamalaki ni Arnold Schwarzenegger. Sabay-sabay na nataranta ang Russia nang ibinunyag ng NATO na baka hindi pala ganoon katatag ang kuta ng Kaliningrad. Noong Agosto 18, nagsagawa ang NATO ng planadong ehersisyo sa himpapawid sa Poland. Malapit mismo sa hangganan ng Poland at Kaliningrad, karamihan sa ehersisyo ay nakatuon sa hilagang silangan ng Poland, kung saan matatagpuan ang hangganan na iyon. At kasama rito ang pagtitipon ng lakas ng himpapawid na siguradong magpapayanig sa Kremlin. Hanggang 50 sasakyang panghimpapawid ang nagtipon-tipon sa isang lugar na ito sa isang ehersisyo na ayon sa Poland ay layuning magsanay ng magkasanib na operasyon sa himpapawid at palakasin ang kakayahang magtulungan ng mga kasaping bansa ng NATO. Ang ehersisyong ito, bagamat planado na noon pa, ay tila sinadyaring itakda upang magpadala ng mensahe sa Russia. Kasunod ito ng ulat mula sa pahayagang Aleman na Bild na nagsabing ang NATO ay bumubuo ng tinatawag nilang land warfighting concept na magsisilbing tugon sakaling umatake ang Russia sa mga bansang Baltic na posibleng magmula sa Kaliningrad. Ang konseptong ito ay magsisilbing contingency plan, paliwanag ni Leader, at idinagdag pa niyang ang dokumentong naglalaman ng plano ay inihanda sa ilalim ng pamumuno ng US Major Andrew Pingray, at inilalahad nito kung paano tutugon ang NATO sakaling magkaroon ng pananakop na magsisimula sa paggamit ng mga drone at missile na susundan ng pag-atake sa lupa gamit ang mga armored vehicle. Ang Kaliningrad ang magiging pangunahing target sa ilalim ng planong ito. Ang pinakabagong ehersisyo ng NATO ay kasunod din ng malakihang war games na isinagawa ng NATO noong Mayo. Ginanap din sa Poland ang mga ehersisyong ito na may codename na Amber Shock 26 ay nilahukan ng mahigit 3,500 sundalo at daan-daang sasakyang militar mula sa iba't ibang bansa ng NATO. Ang mga pagsasanay na yon ay bahagi rin ng mas malawak na ehersisyong Saber Strike 26 na ginanap sa Poland, Finland at Lithuania. Lahat ay may layuning malaman ng NATO kung paano mabilis na maililipat ang mga tropa sa mga rehiyong ito. Hindi na kailangang sabihin ng NATO kung bakit kailangang mabilis na mailipat ang mga tropa na ito. Isa na namang pagsasanay ito na ginanap malapit sa Kaliningrad na idinisenyo upang paghandaan ang posibleng pananakop ng Russia. Naihina sa takot ang Kremlin habang nagsasalita tayo. At dapat lang, dahil ang pinakabagong pagsasanay ng NATO kasama ng lahat ng nauna nitong ginawa nitong mga nakaraang buwan ay nagpapadala ng malinaw na mensahe na nasa target ng NATO ang Kaliningrad. Ang nakahiwalay na teritoryong ito na itinuturing na isang estratehikong asset ng Russia ay nalalantad na yon bilang isang posibleng mahinang punto na napaka-vulnerable sa laki ng puwersa at lakas ng armas na kayang ilabas ng NATO. Maraming dahilan kung bakit napakahina ng Kaliningrad na yon at tatalakayin natin yan. Pero bago natin gawin yon, halukayin muna natin ng mas malalim ang mismong pagsasanay. Sinabi namin sa inyo na hanggang 50 sasakyang panghimpapawid ang kasali, pero mas marami pa dyan ang nangyari. Ang pangkat ng mga sasakyang panghimpapawid na ipinadala ng NATO sa Poland ay hindi karaniwang malaki at may mga sasakyang panghimpapawid itong kasama na hindi karaniwang nakikita sa mga aerial exercise na ginagawa malapit sa Kaliningrad. Kabilang sa mga sasakyang panghimpapawid na yon ay mga kagamitan na kayang magsagawa ng mga opensibang pag-atake, pati na rin ng elektronikong pakikidigma, pagmamatsyag sa himpapawid at pagpapakarga ng gasolina sa ere. Ang tagapagsalita ng Supreme Headquarters Allied Powers Europe, si Colonel Martin O'Donnell, ay nagbahagi pa ng kaunting detalye at binanggit na ang pagsasanay noong Agosto 18 ay kinabibilangan ng mga fighter aircraft mula sa US at Norway, pati na rin ang isang NATO E-3A AWACS o Airborne Warning and Control System na eroplano at mga tropang panlupa mula sa Poland. Nagsisimula tayong magkaroon ng kaunting ideya tungkol sa ehersisyo based lamang sa paglalarawang ito. Malamang na nagsilbing himpilan ng utos sa himpapawid at istasyon ng radar ang AWACS na nagbibigay ng impormasyon sa iba pang mga eroplano at tropa sa lupa bilang bahagi ng operasyon. Bukod sa laki ng air package, kapansin-pansin din ang ehersisyo ng NATO dahil sa pagiging komplikado nito ayon sa ulat ng Itamil Radar. Ang pagkakaiba-iba ng mga aerial platform na sabay-sabay na aktibo ay isang bagay na bihira nating makita sa ganitong uri ng mga ehersisyo. At ang katotohanan, ang mga eroplanong ito ay nagmula sa iba't ibang bansa ay nagdagdag pa ng isa pang antas ng pagiging komplikado. Ang presensya ng ilang aerial refueling tanker na umaabot sa 2 NATO at 330 MRTT ay nagpapahiwatig din yan. Ang layunin ng NATO sa ehersisyong ito ay tiyakin na ang kanilang mga eroplano ay maaaring manatili sa himpapawid ng mas matagal na nagpapahintulot sa mga fighter jet at bomber na makapag-operate ng mas malayo mula sa kanilang mga base. Maaring ang mga eroplanong umaatake ay lilipad mula Europa papuntang Poland kung saan sila magre-refuel at pagkatapos ay tutuloy sa Kaliningrad. Hindi ito direktang sinabi ng NATO, pero siguradong matutuwa sila na panatilihing hindi sigurado ang Russia. Isa pang kawili-wiling aspeto ng ehersisyo ay ang pag-deploy ng EA-3
B. Compass Call. Ayon sa United, 24 media, isang analyst mula sa Ocean Defender ang nagsabi na ilan sa mga eroplanong ginamit sa ehersisyo ay hindi naman talaga bihirang makita sa mga ehersisyong nagaganap sa Poland. Pero ang EA-37 B ay kakaiba. Ang pag-deploy ng eroplanong yon ay mukhang bago pa lang. At nagpapahiwatig ito na maaring hindi lang tungkol sa pagpapalakas ng interoperability ang ehersisyong ito, gaya ng sinasabi ng Poland. Ang E-37 B ay isang electronic warfare na eroplano na kaya ring mangalap ng intelihensya. Ibig sabihin, maaaring sinusubukan ng NATO kung paano nila maiparalisa ang depensa ng Kaliningrad at mahadlangan ang mga missile at drone na ipapaputok mula sa exclave sa hinaharap. Ang EA-37 B Compass Call ay isang napaka-interesanteng eroplano. Ayon sa Air Force Technology, inaasahan na makakamit ang initial operating capability ng airframe na ito sa taong 2026. Dahil sa katotohanang lumilipad na ito sa Poland, masasabi nating operational na ang eroplano na ito at handa nang i-deploy. Ang A-37 B ay pinapatakbo ng US Air Force. At ang disenyo nito ay nakabase sa Gulfstream G550 na isang komersyal na business jet. Gayunpaman, hindi kasing halaga ng nagagawa nito ang itsura nito. Ang EA-37 B ay nilalayong pumalit sa EC-130 H Compass Call na ginagamit ng US Air Force mula pa noong 1982 at nagbibigay ito ng kakayahan sa standoff jamming. Muli, ito ay nagpapahiwatig ng posibleng gamit kapag humaharap sa Kaliningrad. Malamang na para iligaw ang mga drone at misil na pinapaputok mula sa exclave. Sa taas ng lipad nitong higit sa 13,700 metro at pinakamataas na bilis na Mach 0.82, ang eroplano ay kaya ring umiwas sa mga depensa sa himpapawid. At maaaring gamitin pa ang kakayahan nito sa electronic warfare para gambalain ang mga depensang iyon, kaya nagbibigay ito ng mahalagang suporta sa mga eroplanong umaatake. Pinaniniwalaan din kaya ng eroplano na magsagawa ng counter-information operations na nagpapahiwatig na maaari nitong gambalain ang mga kagamitang ginagamit ng Russia sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Sa kabuuan, isa itong napaka-interesanteng karagdagan sa hanay ng mga kakayahang pangbanta na malinaw na binuo ng NATO para tugunan ang problema sa Kaliningrad. At dito na natin titingnan kung bakit nagsagawa ng ehersisyo ang NATO at kung ano talaga ang ibig sabihin ng problema sa Kaliningrad sa mas malawak na saklaw ng mga ambisyon ng Russia para sa Europa. Pero bago tayo lumalim sa mga isyung ito ang military show. Kung ganitong uri ng kaalaman ang gusto mong makita, siguraduhin nakasubscribe ka at naka-enable ang notifications para hindi mo mamiss ang alinman sa aming araw-araw na mga video. Kaya tungkol saan nga ba talaga ang ehersisyong ito? Nagkakaiba-iba ang paliwanag, depende sa kung sino ang tatanungin mo. Ayon kay Itomil Radar, ang pinakakapansin-pansin sa ehersisyong ito ay ang laki at lawak nito. Hindi na bago ang NATO na nagsasagawa ng mga drill sa Poland at malapit sa Kaliningrad. Ikinuwento pa nga natin ang isa pang ehersisyo na naganap noong mas maaga ngayong 2026. Ilang minuto lang ang nakalipas. Gayunpaman, ang kakaiba rito ay ang pinagsamang mga kakayahan na ipinakita dito. Ang kakaisagawa lang ng NATO ay isang ehersisyo na kinabibilangan ng mga EE-3A na nagbibigay ng malawak na command at control functions. Mga fighter jet na malinaw na atake sa mga banta sa hangganan. Ibig sabihin, Kaliningrad at mga kakayahan sa electronic warfare na hindi pa nakita sa ganitong uri ng ehersisyo noon. Ang paglahok din ng mga aerial refueling tanker ay nagpapahiwatig na inihahanda ng NATO ang sarili para sa isang tuloy-tuloy na kampanya sa himpapawid laban sa Kaliningrad marahil sa layuning agad na maparalisa ang hiwalay na teritoryong ito sakaling sumiklab ang digmaan laban sa Russia. Ang punto ay hindi lang ito basta-basta koleksyon ng magkakahiwalay na sorchis. Isa itong kumpletong operational package na sadyang ipinadala sa hilagang Poland para magpadala ng mensahe sa Russia kung gaano kahirap ang kalagayan ng Kaliningrad kung umatake ang NATO. Naalala mo ba yung mga basang bahagi sa pantalon ng Kremlin na nabanggit natin? Ito ang dahilan kung bakit sila lumitaw. Gayunpaman, opisyal, hindi ito ang layunin ng ehersisyo. Ayon sa Operational Command ng Poland na malaki ang naging bahagi, ito raw ay isang ehersisyong kinordinahan ng NATO at walang kinalaman sa anumang aktibidad ng Russian Air Force. Iyan ay patungkol sa sunod-sunod na mga insidente sa pagitan ng Russia-Poland na tatalakayin natin mamaya. Sa halip, wala talagang kinalaman ang operasyon sa Russia. Layunin nito ang palakasin ang kooperasyon sa pagitan ng mga puwersa ng NATO. Yan ang opisyal na pahayag, oo, pero sa tingin namin, wala naman talagang naniwala doon. Kahit na ang mga pagsasanay na ito ay pinlano na ilang linggo o buwan bago pa man. At para dagdagan pa ang komplikasyon sa mga pangyayari, ayon sa Stars and Stripes, sinabi raw ng mga opisyal ng US na ang pagsasanay na ito ay talagang tungkol sa deterrence. At sa ngayon, iisa lang ang kapangyarihan sa Europa na kailangang pigilan, ang Russia. Ang pakikilahok ng US sa pagsasanay na ito ay kasunod ng sunod-sunod na aktibidad ng Poland na nabanggit natin. Noong Agosto 6, iniulat ng Wall Street Journal na ayon sa US intelligence, maaring subukan ng Russia ang katatagan ng NATO sa pamamagitan ng isang uri ng limitadong paglusob. Nung nakaraan, inisip na hindi malamang ang ganitong uri ng aktibidad dahil sa pananakop sa Ukraine. Ngunit habang nararamdaman ni Putin ang presyon dahil hindi pumapabor sa Russia ang pananakop na yon, lalo siyang nagiging desperado. At ang desperasyong iyon ay maaring magdulot sa kanya na palawakin ang labanan, maaring sa pamamagitan ng mas pinaigting na hybrid warfare o kahit isang limitadong panlupang pananakop tulad ng pagsakop sa mga hangganang teritoryo ng isang Baltic na estado. Kahit ano paman, may paparating ayon sa US. At nagkakaroon ng kredibilidad ang
ulat na ito dahil kasunod ito ng pahayag ng intelihensya ng US noong Hulyo 3 na nagpaplanong magsagawa ang Russia ng isang uri ng pag-atake sa Poland. Muli, bilang pagsubok sa katatagan ng NATO. Ano ang nangyari? Ilang linggo lang matapos ang ulat na yon. Nagpadala ang Russia ng isang misil sa teritoryo ng Poland. Sa pagtatapos ng Hulyo, isang misil na K-100 at isa ng Russia ang tumawid sa hangganan ng Ukraine at Poland. Pagkatapos nito, lumipad ito ng 70 kilometro papasok sa loob ng Poland. Sinundan ng mga eroplano halos sa buong biyahe bago bumagsak at sumabog sa isang bakanteng bukirin. Siyempre, itinatanggi ng Russia ang anumang pananagutan. Aksidente lang daw ang lahat at ang misil ay napadpad lang daw sa maling direksyon. Nangyari ang insidente habang may malaking pag-atake ng Russia sa himpapawid laban sa Ukraine na kinabibilangan ng 74 na mga misil at 284 na drone na uring Shahed. Ang Deputy Defense Minister ng Poland, si Tadeusz Tomczyk, ay diretsang sinabi kung ano talaga ang insidenteng ito. Isa itong panunulsol at may layunin isang pagsubok sa alyansa. Sa pagkakataong ito, malamang na magbibigay pa ng mas maraming sagot ang mga susunod na linggo. Huwag tayong magpaloko. Mangyayari ang ganitong uri ng sitwasyon, ang mga ganitong panunulsol, ayon kay Tomczyk noong Hulyo 31. Dagdag pa niya, may humigit kumulang 20 missile ng Russia na papunta sana sa direksyon ng Poland, ngunit napabagsak ng depensa ng himpapawid ng Ukraine. Ibig sabihin, pwedeng mas malala pa sana ang nangyari. Nagtutugma ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Sinabi ng US na may binabalak ang Russia sa Poland at may nangyaring insidente makalipas lang ng wala pang isang buwan. Ngayon, sinasabi ng US na may iba pang planong paglusob ang Russia. Kailangang maging handa ang NATO at maaring ang isang operasyon na magpapakita sa Russia kung gaano kabilis aatakihin ang Kaliningrad ang pinakamainam na paraan para ipakita kay Putin na handa ang NATO. May iba pa ring aspeto ang usapin ng pagpigil. Ibinunyag ng unmasking Russia na gumagawa ang Russia ng ilang kakaibang galaw ng hukbong dagat sa rehiyon ng Baltic. Particular, isa sa pinaka-advanced na barkong pandigma ng Russia, ang Admiral Kasatonov, ay nakita na dumadaan sa Fehmarn na isang isla ng Alemanya, habang palabas ito sa mga katubigan ng Baltic. Delikado ang barkong ito, kayang maglunsad ng Admiral Kasatonov ng mga Zircon missile na may kakayahang nuklear at bumibiyahe sa hypersonic na bilis. May iba pang mga barkong pandigma ng Russia na nakita rin gumagawa ng kakaibang galaw malapit sa Fehmarn nitong mga nakaraang linggo. Kabilang na ang Admiral Levchenko. At bukod pa ron, si Putin na galit dahil sa pagharang ng kanluran sa mga barko ng Russian Shadow Fleet ay nagbanta na malapit nang gumanti ang Russia sa pamamagitan ng pagsamsam ng mga barkong Europeo. Marahil iyon ang dahilan kung bakit biglang naging aktibo ang mga barkong pandigma ng Russia sa rehiyon ng Baltic. Kaya muli, kinailangan ng NATO na magpadala ng mensahe, hindi lang para sa Poland, kundi para rin sa mga bansang Baltic at anumang bansang Europeo na binabantaan ni Putin. Gaya ng sinabi ng eksperto sa militar mula sa Bundeswehr University na si Carlo Masala, ang tanging magagawa ay umasa na naintindihan ng Russia ang mensahe. Umatras na kayo ngayon o tatamaan ang Kaliningrad. Iyan ay nagbabalik sa atin sa lugar na pinili ng NATO para isagawa ang kanilang ehersisyo. Hindi nagkataon lang na napakaraming sasakyang panghimpapawid at puwersang panlupa ang gumagalaw sa hilagang Poland. Ang Kaliningrad ang target at maraming dahilan kung bakit gustong gamitin ng NATO ang mismong hiwalay na teritoryong ito ng Russia bilang puntong panggigipit laban kay Putin. May dapat isaalang-alang dito kung anong dapat na maging Kaliningrad at kung ano talaga ito. Para sa Russia, ang Kaliningrad ay dapat na maging isang kuta at palaging banta na maaaring gamitin ng Russia upang takutin ang mga bansa na bumubuo sa silangang bahagi ng NATO. Upang palakasin ang banta na yon, naglalagay ang Russia ng mga sistema ng depensa sa himpapawid, mga missile complex at napakarami pang infrastrukturang militar sa hiwalay na teritoryong yon. Bukod pa sa paggamit ito upang suportahan ang Baltic Fleet ng Russia. Ayon sa CNA, ang paggamit ng Kaliningrad na ito ay medyo bago lamang. Noong dekada 90 hanggang sa unang bahagi ng 2016, may nakahimpil na mga puwersang militar sa Kaliningrad. Ngunit sila ay medyo mahina. Noon lamang 2020 sa bisperas ng pagsalakay sa Ukraine nang magpasya si Putin na kailangan niyang palakasin ang exclave. Mga misil, nakabaluting sasakyan, mga barkong pandigma at mga tropa ay dinala lahat sa Kaliningrad. Sa panig ng mga tropa, nagpadala ang Russia ng ika-11 Army Corps na may hanggang 18,000 sundalo at maaaring mas marami pa bukod dito. Ang Baltic Fleet na sinusuportahan ng Kaliningrad ay delikado rin na binubuo ng 52 surface ships. Ilan sa mga ito ay kabilang sa pinaka-advanced sa hukbong dagat ng Russia. Pati na rin ang isang Kilo class na submarino. Ang Kaliningrad ay malapit din sa Suwałki Gap na isang 65 kilometrong bahagi ng lupa na dumadaan sa hangganan ng Poland at Lithuania na kumokonekta sa Belarus. Lahat ng aming ibinahagi ay para tiyakin na ang NATO at lalo na ang silangang bahagi nito ay matakot sa Kaliningrad. Pero gaya ng sinabi namin, may pagkakaiba sa pagitan ng kung paano sinusubukan ng Russia na ipakita ang Kaliningrad at kung ano talaga ang tunay na ibig sabihin nito. At ang tunay na kinakatawan ng Kaliningrad na lalong nagiging malinaw sa bawat araw na nabibigo ang Russia sa digmaan sa Ukraine ay isang estratehikong mahinang bahagi para sa Russia. Ang pagkakahiwalay ay isang problema. Bagamat konektado sa Russia sa pamamagitan ng Baltic na karagatan, ang Kaliningrad ay matatagpuan mga 360 kilometro ang layo mula sa pangunahing lupain ng Russia. Hindi ito ideal para sa Russia kung mauuwi ito sa isang labanan kung saan kailangan nitong panatilihing may supply ang Kaliningrad at mapuputol ito dahil sa Baltic blockade.
at mga tropa ng NATO sa silangang bahagi. Ang kahinaan ng Kaliningrad ay ipinapakita rin ng pagdepende nito sa mga subsidya mula sa Russia para mabuhay, kahit na hindi aktibong kasali ang ex-slave sa isang labanan. Noong Disyembre 2025, ibinunyag ng Foreign Intelligence Service ng Ukraine na nagpaplano ang mga autoridad ng Russia na maglaan ng humigit kumulang $60 milyong para sa transportasyong pandagat. Lahat ay para suportahan ang Kaliningrad. Dahil hiwalay ito, madaling magkaroon ng mga problema ang Kaliningrad kaugnay ng implasyon dahil biglang tumataas ang presyo sa mga tindahan kapag nagkakaroon ng problema sa supply. Mahalaga ang lahat ng ito sa konteksto ng pinakabagong ehersisyo ng NATO dahil ipinapakita nito na hindi kuta ang Kaliningrad gaya ng gusto ng Russia. Oo, maaring may mga armas na nakaimbak doon, pero nakahiwalay ito ng daan-daang kilometro mula sa Russia at napapaligiran ng mga bansang NATO sa lahat ng panig. Ang Kaliningrad ay malamang na maging unang bahagi ng teritoryo ng Russia na maaring mawala kay Putin kung magsimula siya ng digmaan laban sa NATO. At para kay Putin, ang anumang pagkawala ng teritoryo ay isang kahihiyan na magpapahirap sa kanya na bigyang katwiran ng isang baliw na digmaan sa mga mamamayang Ruso. Hanggang 50 sasakyang panghimpapawid ang kasali sa isa sa pinakakomplikadong pagsasanay ng NATO na nagpapadala ng isang mensahe. Pinatitibay din ito ang mensaheng na iparating na ng NATO noon na ang Kaliningrad ay mahina o madaling pasukin. Noong Hulyo 2025, sinabi ni General Chris Donahue, commander ng US Army Europe and Africa, na kayang sakupin ng puwersa ng NATO ang Kaliningrad sa bilis na hindi pa nararanasan noon. Ang ibig sabihin nito ay ang kombinasyon ng pambobomba mula sa himpapawid at paglusob ng mga puwersang panlupa sa nakahiwalay na teritoryo ay magpapabagsak sa Kaliningrad mula sa lupa ng mas mabilis kaysa sa inaakala noon. Nagkataon lang na ang pinakabagong ehersisyo ng NATO ay kinabibilangan ng lakas mula sa himpapawid at mga puwersang panlupa na sabay-sabay na nagtipon mismo sa mismong tapat ng Kaliningrad. Ang dating komandanting general ng US Army Europe na si Ben Hodges ay lalo pang pinanindigan ang pahayag na ito makalipas ang ilang buwan. Sinabi na ang mga lugar tulad ng Kaliningrad at mga lugar gaya ng Sevastopol sa Crimean Peninsula ay mawawasak sa unang mga oras ng digmaan sa pagitan ng NATO at Russia. At wala laro magagawa ang Russia tungkol dito dahil ang Kaliningrad ay hiwalay at dahil ang ekonomiya ng Russia ay humina na hanggang sa punto na hindi na nito kayang suportahan ang Kaliningrad ng sapat para maglingkod ang nakahiwalay na teritoryo bilang kuta na gusto ni Putin. Kaya kapag nagpapakita ng lakas ang NATO malapit sa Kaliningrad, hindi ito parang Jim Bro na umiibig sa pinakamalapit na salamin. May dahilan sa likod ng ehersisyo. Ang nangyari lang sa Poland ang patunay na sumusuporta sa lahat ng mga pahayag tungkol sa kahinaan ng Kaliningrad. Ipinapakita ng NATO sa Russia na kaya ng organisasyon na magtipon ng iba't ibang uri ng lakas ng himpapawid na lahat ay kayang magtulungan para sirain ang isang target sa napakaikling oras. Ang tinutukoy na target dito ay ang Kaliningrad. Kung magpapasimula ng gulo ang Russia sa mga kaalyado ng NATO, sisiguraduhin ng NATO na alam ni Putin at ng Kremlin kung gaano kabilis babagsak ang mahina at hiwalay na teritoryo ng Russia. At habang nagpapakita ng lakas ang NATO at tinatakot ang lahat sa Kremlin, umatake ang Ukraine. Pinalalala pa ng walang tigil na kampanya ng Ukraine laban sa pagpino ng langis ng Russia ang mga problemang pang-ekonomiya na nagdulot ng kahinaan sa Kaliningrad, kaya napilitan ang Russia na magmakaawa ng tulong mula sa mga kalapit bansa nito. Alamin pa ang epekto ng deep strike strategy na yan sa aming video. Pero bago ka umalis, lahat ng nakikita mo rito ay sinaliksik, sinuri at ginawa ng totoong mga tao. Kung pinahahalagahan mo yan, mag-subscribe ka, magkomento sa ibaba at pag-isipang maging miyembro para magkaroon ng access sa eksklusibong nilalaman. At maraming salamat gaya ng dati sa panonood.